Para sa girlfriend, sinabi niyang gusto niyang bumili ng love rush. Nag-overtime ako hanggang nagkaroon ako ng pagdurugo sa tiyan. Pero hawak niya ang bag na binili ko. Bigla na lang siyang sumakay sa kotse ng boss. Ruru. Maghiwalay na tayo, hindi mo ako karapat-dapat. Isang taga-kolekta ng basura. Pero gusto pang mangarap ng imposible. Ibinato nila ako sa basurahan. Gusto nila akong ipadala sa impyerno. Buhay ko ay ginawa ko ang mabubuting gawa. Ito ba ang kapalit? Huwag kang nakatitig lang. Ako siksiyan mo yun. Ang tagapangasiwa ng recycling center ng langit. Dahil ikaw ay muling isinilang na maisyam na buhay ng kabutihan. Nagsagawa ng kabutihan ang ikasampung henerasyon. Ngunit siya ay brutal na sinaksak. Nagpa siya akong ay angat ka sa posisyon. Gagawin kang intern sa langit. Langit. Intern? Ano ang intern? Siyempre, mangangalap ng basura. Nangongolekta ng mga sirang gamit. Ayos na, binuksan ko na para sa iyo ang mata ng pagtatasa. Mula ngayon, kapag tumitig ka sa anumang sirang gamit, automatikong lalabas sa isip mo ang presyo nito sa unit ng kabutihan. Heto. Hawakan mo ang token. Patak ng dugo para kilalanin ang may-ari. Natitirang pondo, 1,0,0,0,0 na kabutihan. Magsimula ka na sa trabaho. Maraming Diyos sa labas ang naghihintay na linisin ang basura. Pero ayaw kong mangolekta ng basura. Hindi ba't lalo akong magiging katatawanan? Ano namang masama sa pangangalap ng basura? Basta't makakuha ka ng sapat na kabutihan. Maaari ka nang maging regular. Nasa ranggo ng mga Diyos. Kaya palang maging Diyos sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura. Ang langit na ito ay sobrang laki. Saan ako makakahanap ng basura? Narito na ang nangangalakal ng basura. Suriin ang kalidad. 25 gantimpala. Ang dami ng bagay na ito ay 25 lamang. Alam mo ba ang halaga nito? Sobrang sira na. Ganito lang ang presyo. Kung gusto, ibenta mo. Ito ang ating ginawang siyam na paglikha ng gintong elixir. Dagdagan mo ng 2 buhok ng malaking Diyos. Magdagdag ka ng kaunting kabutihan. Halaga, 1,0 galaw, buhok ng malaking Diyos. Balahibo ng dakilang mahiwagang unggoy. Ito ay kayamanang walang presyo. Dagdagan ninyo ng 8 puntos. Kabuang 33 puntos ng kabutihan. Ayos, ayos na. Kung hindi, kalimutan na lang. CJ. Ang balahibo ng dakilang mahiwagang unggoy ay kayang magbago ng napakaraming anyo. Kung ganoon, hindi ba pwede kong? Ibabalik ako ng gintong liwanag sa mundo ng mga tao. Paglapag, nasa pintuan na ng kumpanya. Nakahawak pa ako ng 2 balahibo ng dakilang unggoy. Ang unang balahibo ay naging isang tita na mga 100 kilo ang bigat. Ang pangalawang balahibo naman ay naging isang 50 anyos na kalbong lalaki. At tinitingnan ko sila. Pumasok sa kumpanya na puno ng galit. Nakakainis. Sino ka ba? May sakit ka ba? Sino ako? CJ, Liu Daming. Ikaw na lalaki. Ibinigay ko na sa'yo ang pera ko. Ibinigay ko na rin ang sarili ko sa'yo. Kung mga liwa ka, tingnan mo, bubugbugin kita. Ah, anong ginagawa mo? Pinangako mong pakakasal ka sa akin. Kinuha mo ang aking 200,000. Kinausap mo agad yung batang ito. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Yung nunal mo sa hita mo. Gusto mo bang sabihin ko? Babae, alam ko na, may karelasyon ka na pala sa iba. Anong klaseng tao ka? Lalaki, pag uwi ko, gagupitin kita. Liu Daming, Liu Ru, tinanggal kayo sa trabaho. Seguridad, itaboy ninyo palabas ang 2 basurang ito. Dinilaan mo ang paa ng matandang babae. Nakakainis, baliw. Sadyang bagay na bagay ang magkapareha nilang dalawa. Ito ay... Binata, nakahabol na talaga ako sa'yo. Sino ka? Yung bato na nawala mo kanina. Meron ka pa ba? Anong pakialam mo? Ipakita mo sa akin. Isang tingin lang. Hindi ba't galing lang yan sa langit na basura? Sobra akong marami niyan. Napakahusay. Ito ay talagang napakahusay. Binata, sama ka sa akin. Lolo. Ano na naman ang gulo mo? Tingnan mo ito. Ginoong Fang. Balak mo bang ibenta ang batong ito? Magkano ang alok ninyo?
Ayon sa presyo sa merkado, maaari kaming mag-alok ng 15,000 kada gramo. Ilan? Hindi alam ng apo ko ang ginagawa niya. Doblehin mo. 30,000 kada gramo. 300,000. Mukhang kulang. Doblehin pa. 60,000 bawat gramo. Lolo. Kung 60,000 bawat gramo, malulugi tayo. Ginoong Fang. 300,000 bawat gramo. Sige ba sa inyo? Para kumpleto. Kung 13 gramo bawat gramo. 3,900,000 isang bagsakan. Maging basurero, pwede rin yumaman ng milyonaryo. Ang dami ng basura sa langit. Hindi ba ako yayaman? Ang unang ginawa ko ng yumaman, ay bumili ako ng isang mansyon. At marami pang masasarap na pagkain ang siniksik ko sa aking mahiwagang bag. Hindi ko inakala na nangolekta ako ng basura sa langit. Ang mga pagkain ito ay nakatulong ng malaki. Ikaw ang bagong mangangalap ng kalat. Ikaw, marunong kang magsalita. Ang banal na halimaw na ito ay ang Xiantian Hound. Unang banal na halimaw sa ilalim niyang Giant. Ang aking amo ay nagproduksyon ng maraming kalat. Dadalahin kita para kunin ito. May kalat. Tara na, tara na. Ano ang laman ng bag mo? Ang bango. Pagkain mula sa mundo ng mga mortal. Maanghang na piraso. Tuyong karne ng baka. Inihaw na manok. Ibigay ito para matikman ng aking sagradong hayop. Dalhin mo ang mga basura na iyon. Hindi ko kailangan ng merito. Palitan ng mga pagkain ito. Matalinong mata sa pagsusuri. 11,000. Nakuha na. Kailangan kong magtabi ng isa para sa sarili ko. Ay, nasaan na ang aking mga apo sa tuhod ng tuhod? Ay, Kun. Ikaw. Hindi ka naman siguro. Anak sa labas ng Xiao Tianquan, di ba? Hindi. Tingin ko, para kang tanga. Tawagin na lang kitang bobo. Anong klaseng pangit na aso ito? Mukhang asong kanto lang. Hindi bagay dito sa subdivision. Tara, ito ay purong lahi na pitbull. Diyos ng mga aso sa digmaan. Iyong sirang aso mo, hindi pa sapat pang ipasok sa pagitan ng mga ngipin niya. Tanga, ayos ka. Kagatin mo siya. Magaling. Hoy, bata. Naglakas loob kang mambasto sa tao ni Li Jianbin. Gusto mo nang mamatay? Putulin ang isang braso niya. May mahigit 10 tulisan na naghaharang sa komunidad. Sabi ng pinuno, putulin niya ang isang braso ko. Umiti ako. Hinawakan ang mga sirang bagay sa bag ng kalawakan. Hound ng langit. Ang pinakabogang mo. Hayop ng Diyos sa langit, ikaw ang. Ano ito? Kailangan mo bang tanggalin ang braso ko? Kapatid, nagkamali ako. Naglakas ka ng loob na lokohin ako. Binje, huwag mong saktan. Binje, tigilan mo na. Sige na, huwag mo nang saktan si San. Ako na ang may kasalanan, hindi ko nakilala ang tunay na halaga. Ngayon gabi, nandito ako sa nightclub. Maghanda ng isang salo-salo. Bilang paghingi ng paumanhin sa inyo. Sakto, nandyan rin ang boss ko. Gusto rin niyang makilala kayo. Isang taong kagaya ninyo. Tara na. Kuya Han, ikinagagala kong makilala kayo. Tagay po sa inyo. Inumin ninyo ang akin. Ang alak na ito. Parang alak ng langit ito. Ano? Baka natuklasan niyang ang alak na ito ay galing sa tahanan ng mga Diyos. Totoo nga, sobrang sarap. Oh. Akala ko talagang pinupuri niya ang lasa. Akala ko may natuklasan siya sa lasa. Mag-collaborate tayo. Ako ang mag-invest sa paggawa ng alak. Ikaw ang magbibigay ng recipe. Gagawa tayo nito ng magkasama. Advance na 5,000,000 yuan. Ikaw ang may 9 na bahagi. Ako ay may 1 bahagi lamang. Basta't may benta ko ito. Nang eksklusibo sa akin. Nightclub, ayos na. CJ. Kaya't tatawagin itong si Anyang. Ang perang ito ay dumating ng napabilis. Ay naku, ay. Nabangga ko ang tao. Kailangan magbayad. Aray, nabali ang binti ko. Aray, nabali ang binti ko. Matandang tao, ang iyong kaliwang tuhod na lumang pinsala ay nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ang lumbar disc herniation ay dulot ng matagal na pag-upo. Nasa kalahating metro pa ang distansya ng sasakyan ko sa iyo. Hindi ka naman talaga nabangga. Ikaw ay doktor.
Ako ay nangangalakal. Ito ay, may misyon na naman. 3 araw. 100,000 na puntos ng merito. Patayin mo na lang ako. Mew, may trabaho na naman. Lolo Bianche. Bagaman basura ang mga gamit ninyo. Lahat yan ay mga kayamanan. Mga sirang kagamitang medikal lang naman. Ah, sabihin mo nga. Ngayon, kumusta na ang pagpasa-pasa ng tradisyonal na medisina sa mundo ng mga tao? Huwag na pag-usapan. Halos wala nang naniniwala sa tradisyonal na medisina ngayon. Ano? Ayaw nang pumunta ng mga karaniwang tao sa ospital. Namamayani ang medisinang kanluranin. Kahit para sa sipon, kailangan magsagawa ng napakaraming pagsusuri. Ang mga kaalaman ng ating mga ninuno, lahat ay winasak. Sobra ninyo akong nilapastangan. Lolo Bianche, huwag kang magalit. Ipapasa ko sa iyo ang lahat ng aking natutunan sa buong buhay ko. Ipinapasa ko sa iyo ang lahat ng aking karanasan sa medisina. Pamanang Xiix yan. Itong ilusyon na siyam na karayom ay ipapasa ko sa iyo. Dapat mong ipalaganap ang tradisyonal na medisina sa mundo. Hoy, Fang Han. Mabilis, sunod-sunod na aksidente sa sasakyan. May isang bata na malapit ng mamatay. Hindi. Bumagsak ang dibdib na buto. Dugo sa baga. Humihingal na siya. Hindi kami makagalaw. Natatakot kaming masaktan ang kanyang gulugod. Ako na. Wow, anong klaseng formasyon ito? Ako. Hindi ako nagkakamali, di ba? Muling tumubo ang mga buto ng kusa. Ang galing. Anong ginagawa ninyo? Hindi niyo ba nakikita na nasugatan din si Feng Yun Legend? Bakit hindi muna sila iligtas? Sila ay mga sikat na tao. Alam mo ba kung ilan ang naghihintay sa kanila sa Jiangshen para sa kanilang konsyerto? Huwag mo akong pigilan sa pagligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagligtas ay ayon sa prioridad. Hindi ito tungkol sa estado o katayuan. Nanay, mama, gising na. Talagang gising na. Huwag kang mag-alala. Napakagaling. Siya iyon. Hindi ko rin inasahan. Nakasalubong ako sa eksena ng aksidente. Ang pinakasikat na ganda ng paaralan, si Zhaiyan Li. Hindi ko inasahan na makalipas ang ilang taon na hindi kami nagkita. Ang unang bagay na hiniling niya sa akin ay talagang nasamahan ko siya. Dumalo sa kasal ng dati niyang nobyo. O ay, hindi ba ito ang dalisay na santa? Paano? Ang bilis naman maghanap ng bagong mahal. Sa tingin ko, may mga babae talaga na nagpapanggap na dalisay. Pero sa totoo lang, mas marami silang nilalaro kaysa kanino man. Sadyang kumuha ka ng lalaki para inisin ako. Tingnan kita. Hindi mo talaga ako makalimutan, di ba? Maayos ang buhay namin. Masaya at kontento. Nagsiselos ka, di ba? Tama rin. Mukha kang mahina. Sabi nga, may alam ako tungkol sa tradisyonal na medisina ng China. Aayusin kita. Seguridad. Palayasin mo ang 2 taong nagdudulot ng gulo. Seguridad. Dr. Fang. Ginoong Xiong, nandito na po kayo. Pasensya na, may gulo dito. Aayusin ko agad. Sino ang nagulo? Sila itong dalawa. Aakalain mong si Dr. Fang ang nagulo. Ang kapatid ko ay aksidente. Si Dr. Fang ang nagligtas sa kanya. Palayasin mo sila. Hindi kayo welcome sa aming hotel. Mali po kayo. Mali ako. Naka-offend kayo kay Ginoong Fang. At naglakas loob kayong maghasik ng gulo sa aking teritoryo. Nais ko sa inyo, na taon-taon ay ganito. Congratulations. Salamat, Fang Han. Walang anuman, pareho lang tayo. Anong dakilang Dr. Fang? Kalokohan, nainis mo ang taong hindi dapat mong inisin. Abangan mo yan. Bata. Sino mang mangahas na galawin si Kuya Han? 3 laban sa 1 ang laban ko sa'yo. Opo. Li Wei. Wala akong nobya para sa'yo dito. Katawan. Tanda. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw.
Pumunta ka sa villa ko. Dalhin mo ang isang tao. Huwag kang mag-alala, Ginoong Fang. Iwan mo sa akin ang maliit na salot na to. Pagkatapos kong asikasuhin si Luwei, ang tanga na yan, hindi na ako makakatulog. 100,000 na puntos ng kabutihan. Napakaraming halaga ng kabutihan. Nakaatang pa rin ang misyon. Nagpasya na lang akong dalhin si Duiwa para muling pumunta sa langit. Tingnan kung may makukuhang kalat. Ano ang dapat gawin dito? Tamang-tama ang pagdating mo, Fang Han. Nawala ko ang isang mahika. Kung matutulungan mo akong hanapin ito, bibigyan kita ng 50,000 puntos ng kabutihan. Hindi. 50,000 puntos ng kabutihan. Kaya ang aking misyon ay matatapos ng kalahati. Bigla akong naging masigasig. Ngunit nang gusto ko sanang humingi ng tulong kay Qianyan. Pero wala namang nagsabi sa akin na ang Diyos ng nawawalang bagay ay si Qianyan. 3 beses nang pinapabilis ng Jade Emperor. Kung hindi pa ito matatagpuan, mawawala na ang aking trabaho. Nawawala ang Mirror of Heaven. Paano ko ito hahanapin? May duda ako kung sino. Ninakaw ng maliit na diwata at naglaro. Pero hinanap na ang buong langit at wala pa rin natagpuan. Huwag mag-alala, susubukan ko. Bobo, panahon mo na para ipakita ang iyong galing. Makasalanang hayop. Ginawa mong pugad ang aking salamin sa langit. Tingnan mo. Ito na iyon. Nakatulong ka sa akin. 50,000 kabutihan para sa iyo. Walang bawas. Ito ang simbolo ng malayong paningin. Maaari nitong pansamantalang gamitin ang aking kakayahan. Sige, hindi na ako mag-aatubili. May problema, Ginoong Fang. Si Luwei na iyan gumamit ng maruming paraan. Kumuha siya ng mga tao mula sa Huxiaomen para pumunta sa iyo at harapin ka. Mew. Ako ang kinatawan ng sinaunang alyansa ng mga mandirigma ng lalawigan ng Xiang. Matandang tagapagpatupad ng Huxiaomen. Si Diwei ay tao namin sa Huxiaomen. Siyempre ipagtatanggol namin siya. Ganito, yumukod ka ng 3 beses kay Diwei. Magbayad ka ng 5 milyon. Ayos, tapos na ang usaping ito. Liwei, ang inutil na iyon. Nagpadala siya ng tao na pumasok sa bahay ko ng hating gabi. Hindi pa ako pinatay, ayos na iyon. Hindi tinanggap ang paanyaya, tinanggap ang parusa. Dakpin mo siya. Talagang may alam siya. Kaya pala ang kapal ng mukha niya. Ikaw pa. Sama-sama tayo. Bata. Napakabata mo pa. Sa mundo ng sinaunang martial arts, may kapalit ang pagiging mayabang. 40 taon kong pinagpraktisan ang suntok na ito. Ginawa ito para turuan ang mga hindi nakakaalam ng lawak ng mundo. Gagamit ka pa ng ganitong mga larong pambata. Nais mong pigilan ang aking nakamamatay na atake. Ano ito? Anong klaseng bagay ito? Ito, isa lang itong sirang bagay. Ngunit ang dating may-ari nito ay si Erlang Shenyang Jian. Maghintay ka, hindi ka pakakawalan ng Huxiaomen. Hindi. Anong sinaunang mundo ng mga mandirigma? Anong Huxiaomen? Wala akong oras para sa kanila. Ang pinakamahalaga ngayon. Kailangan kong bumalik sa langit para mangolekta ng basura. Pero kung may gustong magbigay sa akin ng pera, walang duda dyan. Magandang araw, Ginoong Fang. Ako si Jiang Hao mula sa Jinhai Real Estate. May kailangan ako. Ako. Mayroon akong maliit na problema. Narinig kong napakahusay ng iyong medisina. Nais kong humingi ng tulong. Abala ako. Basta kung maaari ninyong bantayan ito para sa akin. Handa akong magbigay ng 10 milyon. Alam kong nagmamadali ako. Pero dahil sa halagang 10 milyon, napagpasyahan kong huwag magmadali muna. Pumasok kayo. Noong bata pa ako, nasaktan ako ng malalim. Kulang ang yangki. Nahirapan ang paglaki. Hindi makapagtuloy ng lahi. Humiga ka, bibigyan kita ng acupuncture. Dr. Fang, ako, parang bigla nang kaya nang magparami ng lahi. Ako, pupunta lang ako sa banyo saglit. Talaga. Sobrang saya.
Maaari ko ring magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Maghintay ka muna ng ilang araw. Huwag kang magmadali. Kumain ka pa ng ilang gamot, 1 buwan lang at gagaling ka na. Marami pang oras sa hinaharap para maging tunay kang lalaki. Seryoso po. At ang pamilya ko ay may koneksyon din sa mundo ng sinaunang martial arts. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, sabihin niyo lang agad. Mundo ng sinaunang martial arts. Ipinagkatiwala ko kay Jiang Hao ang pagsisiyasat tungkol sa mundo ng sinaunang martial arts at ang balita tungkol sa Tager Roar Sect. Dali, magpatuloy ka na sa pagpunta sa Heavenly Court. Hindi na ako magkakaroon ng higit sa 24 na oras. Mew. Mew. Sa wakas, dumating ka na. Kailangan ko ng isang batch ng mga sangkap mula sa mundo. Napakadali. Anong mga sangkap? Chicken essence, death, at 13 spices. Light soy sauce, dark soy sauce, oyster sauce. Gaano karami? Kailangan ko ng marami. 5 ice essence. Pampalasang Jing. Masyadong kaunti. Ito ang pinakamataas na pampalasa sa mundong tao. 6 yang kian tanging mayroon sa langit. 6 yang kian lang ang may ganitong lasa bukod sa akin. Bukod sa akin. Walang ibang makakabigay nito sa'yo. Ilan ang kailangan mo? 2,000 kabutihan. Dagdag pa ang isang set ng mga gamit sa kusina para sa Diyos ng pagkain. Alam kong mahal ito. Kung ayaw mo, ayos lang. Aalis na ako. Kasalukuyan na. Gamitin ang langis ng manok at langis ng sambong. Napakabuti. Sa palasyo ngayong gabi, tiyak na magpapakita ako ng galing. Para sa iyo, ito ang aking pinangangalagaan. Pababa na ito sa iyo. Salamat, kulangan pa ng 3,000 kabutihan. Kanino ba ako pwedeng lumapit? Teka. Zhao Gongming, ang Diyos ng kayamanan. Kanina nagpadala siya ng tao para hanapin ka. Sabi may mga sirang gamit din siyang kailangang asikasuhin. Diyos ng kayamanan. Hinahanap ako ng Diyos ng kayamanan para asikasuhin ang mga sirang gamit. Akala ko kikita ako ng malaki. Hindi ko inasahan. Sa kanya, hindi ko akalaing unang beses akong nalugi. Ito lahat ay basura. Ano nang ibig mong sabihin na basura? Ito ay mga depektibong item na inalis ko. Pero bawat isa ay may halaga. ₱15,000. Magnanakaw ka ba? Hindi bababa sa 60,000. Hindi na nakapagtataka, ikaw nga ang Diyos ng kayamanan. Sa 250 lang ay agad niyang ibinigay ang tumpak na halaga. Pero kung 60,000 naman, ano pa ba ang pag-asa ko? Pinakamataas 30,000 lang. 55,000. 40,000. 50,000. Kung hindi pwede, tapos na. Kung ganun, itapon mo na sa basura. Kahit sa recycling bin para sa akin pa rin. Libre pa rin. Gilingin ko pa, hindi ko ibibigay sa'yo. Sige, sige. 50,000 na lang. Bakit ganito kaastig ang Diyos ng kayamanan? Ngayon lang ako kumita ng 10,000. Kulang pa ng 2,000 halaga ng kabutihan. May mga lumang bagay sa palasyo ng malamig na buwan na kailangang ayusin. Palasyo ng malamig na buwan. Yun ba ang palasyo ng malamig na buwan na iniisip ko? Ang mga lumang bagay na ito, ayaw ko sanang itapon. Ngunit sinabi ng emperador ng Jade na kailangang ayusin ang palasyo ng Guanghan. Kailangan itong linisin. Alainan. 10,000 kabutihan. Ang aking mga bagay. Talaga bang hindi ito gaanong mahalaga? Hindi. Ang inyong mga bagay ay napakahalaga. Handa akong maglabas. 60,000. Hindi tama. Bigla akong nagising. Bakit ako pa ang nagbayad ng 10,000? Kahit ang Jade Emperor, hindi siguro mapapapangiti siya ng ganoon. Pero kaya ko. Sa isang ngiti, lahat ay nagiging sulit. Xiao Yu, huwag mong sirain yan. Iyan ay iniwan sa akin ni Howie. Salamat sa iyo. Itong sanga ng laurel ay para sa iyo. Makatutulong na rin ito sa akin. Ngunit, kulang pa ng 15,000 puntos ng kabutihan. Natitira, 15,000 puntos ng kabutihan oras, 6 na oras at 59 na minuto, kulang pa ng 15,000 puntos ng kabutihan.
Ngunit wala na akong halos 7 oras. Parang langaw na walang ulo. Napaikot-ikot sa langit ng matagal. Lumilipas ang oras, lalong tumitindi ang aking pagkabalisa. Hanggang dumaan sa Pantao Garden. Natitira na lang kalahating oras. Sa wakas, may trabaho na. Sandali lang, may hiling ang matanda. Anong hiling? Bawat taon bago ang Pantao Festival, kailangang putulin ang mga sanga at dahon. Ang mga tuyong sanga na ito ay nakatambak na ng ilang daang taon. Maaari mo bang tulungan akong alisin ito? Sanga! Sanga! Ang mga ito ay kayamanan. Sigurado ka. Bilang basura, ang kayamanan ay kayamanan. Wala talagang kukuha. May kanya-kanyang mahiwagang kagamitan ang mga immortal. Sino ba ang magpapahalaga sa mga sanga na ito? Ibibigay ko sa inyo ang 5,000. Kunin ninyo lahat. Hindi ko inakala. Tapos na. Ang saya naman ito. Ginoong Fang, nabasag ang pabrika ng alak. Kakatapos lang bumalik mula sa langit. Umiiyak si Ginoong Wan at sinabing nabasag ang pabrika ng alak. Dumating ako sa lugar. Magulo ang paligid. May nakasulat na dugo sa pader. Gawain ng Hoxiaomen. Ibigay ang resipe ng elixir sa loob ng 3 araw. Kung hindi, sa susunod ay sa inyong bahay ang tatama. Han, tumawag ka ng pulis. Hindi sila mga ordinaryong tao. Tumawag ng pulis. Hindi sila tao. Jiang Hao. Ano ang koneksyon ng Hoxiaomen? Nahanap na, ang Hoxiaomen ay nasa lalawigan ng Xiang. Isang sekta sa sinaunang mundo ng martial arts. Yung nakaraang tagapagpatupad na nakatatanda, ay isa sa kanila. Ang pinuno ay Sixiong Xinhua, sa antas ng Dakilang Guro. Dakilang Guro, ipadala mo sa akin ang address. Hanje. Hindi ka pwedeng pumunta. Sila. Swerte naman. Hindi rin ako ordinaryong tao. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Mangangalap ng kalat. Naghahanap ka ng kamatayan. Sayong Xinhua. Lumabas ka para mangalap ng kalat. Ikaw pa. Hindi ka pa kumpletong lumaki, at nangahas kang magwala sa aming Hoxiaomen. Akala mo ba larong bahay-bahayan ito ng mga bata? Subukan mo lang, malalaman mo. Dakpin mo siya para sa akin. Kahoy. Pinagtawanan ni Xinhua ang kahoy kong espada. Laruan lang daw ng bata. Hindi niya alam. Gawa ito sa kahoy ng Peach Immortal. Ano ito? Ikaw. Anong klaseng mahika ito? Ito ay espiritu ng langit. Hindi pwede. Paano magkakaroon ng ganito sa mundo ng mga tao? Hindi ako makagalaw. Reseta ng langit na alak, hindi ka karapat-dapat. Sino ka ba talaga? Ako'y nangangalakal ng basura. Kinuha ko ang mga basura ng Teacher Rorschach. Kinuha ko na. Gusto mong wasakin ang Teacher Rorschach? Hindi. Tinatanggap ko lang ang mga sirang gamit. Pero kung susubukan ninyong galawin uli ang mga gamit ko, sa susunod, buhay ninyo ang kukunin ko. Sumuko ang Hoxiaomen. Nagbayad ng 5,000,000 yuan. Pero kailangan ng tao na magbantay sa paggawaan ng alak. May naisip akong isang tao. Li Jianbin. Go, inupahan ng mga lalaking nakaitim iyon. Go, inupahan sila ng may-ari ng pabrika ng alak sa katabing lalawigan. Go, naiinggit siya sa negosyo natin. Alam ko na. Jianbin, gusto mo bang gumawa ng maseryosong bagay?
Ang pabrika ng alak ay kailangan ng kapitan ng seguridad. Ikaw ang mamuno sa mga tao para magbantay. Doble ang sahod, at bibigyan ka pa ng bahagi. Kuya Han, ang buhay ko ay sa inyo. Huwag kang magpadramang ganun. Magsisimula na tayo ng ronda ngayong gabi. Sino? Ah, iyan lang. Anong bagay ito? Kuya Han, nahuli namin ang tao. Mahal na Ginoo, patawarin po. May nag-hire sa amin. Sino ang nag-hire? Galing sa katabing probinsya. Ang may-ari ng Giant Yuan Wine Industry. Sabi niya basta makuha ang pondo. Bibigyan tayo ng tig-1 milyon. Tumawag ng pulis. Sabihin mo rin sa may-ari na iyon. Bukas pupunta ako sa kanya para uminom ng saa. Halo. Kuya Han, may galaw na sa Teacher Roargate. Hindi sumuko si Xayong Xinhua. Nakipag-ugnayan siya sa mga tao ng Ancient Martial Alliance ng Xiang Province. Sabi nila gusto kanilang kausapin. Gusto nilang magpaliwanag. Pinjian Distillery. Sijian Distillery. Industriya ng alak ng Minjian. Industriya ng alak ng Haojian. Alak ng kusina. Naiisip ko kung saan ako magtatapon ng mga basura. Sabi ni Jiang Hao, ang Teacher Roargate, ay kumuha ng mga tao mula sa Ancient Martial Alliance para humingi ng paliwanag. Naiisip ko kung saan ako magtatapon ng mga basura. Dumating na sila mismo sa pintuan ko. Kuya Han, nagpadala ng mga tao ang liga ng sinaunang mandirigma ng lalawigan ng Xiang. Pinamumunuan iyon ng Vice-Presidente ng Alyansa. Tinatawag siyang Ye Hanhai. Sinasabing isa siyang malakas na eksperto, nasa rurok ng antas na dakilang maestro. Kung darating sila, hayaan na natin. Kuya Han, hindi ninyo alam. Hindi basta-basta ang alyansang sinaunang mandirigma. Hindi isang maliit na sekta gaya ng Huxiaomen. Lahat ng sinaunang grupong mandirigma sa buong lalawigan ng Xiang ay nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Siksik ito sa mga bihasa. Hindi nga ako natatakot sa mga Diyos ng langit. Matatakot pa ba ako sa ilang mandirigma? May dumating na isang grupo ng mga tao mula sa labas. Ang nangunguna ay isang matandang lalaki. Sabi nila gusto nilang makita kayo. Papasukin sila. Ako si Ye Hanhai, Vice-Pangulo ng sinaunang alyansa ng sining ng pakikipaglaban ng lalawigan ng Xiang. Ginoong Fang, matagal ko na kayong hinahangaan. Ano ang nais ninyo? Tungkol sa Huxiaomen, nalaman na ng alyansa. Sabi ng pinuno ng Xiaomen na sumalakay kayo ng walang dahilan. At ninakaw ninyo pa ang kanilang mga ari-arian. Walang dahilan. Sila ang unang sumira sa aking pabrika ng alak. At nag-iwan pa sila ng mga sulating nakasulat sa dugo bilang banta. Ito ang tinatawag na walang dahilan. May ganitong bagay. Tingnan ninyo mismo. Hindi sinabi ni Xiong Xinhua ang mga ito. Siyempre hindi niya sasabihin iyon. Kung nais ng inyong alyansa na ipagtanggol siya, maaari na kayong kumilos ngayon. Ginoong Fang. Mayroon akong isang hindi magalang na kahilingan. Sabihin mo, kamakailan ang alyansa ay may kinakaharap na isang masalimuot na problema. Kailangan ng alyansa ang tulong ng isang eksperto. Binabantaan mo ako. Ito ay isang kahilingan. Anong nangyari? May lumitaw na isang masamang kultivador sa Xiangxi. Nag-alaga siya ng 5 zombie. Marami na siyang nasaktan. Nagpadala na ang alyansa ng tao ng 3 beses. Ngunit hindi nila ito nagawang takpin. Ang masamang kultibador na iyon ay si Wang Yongyi. Dati siyang disipulo ng isang maliit na sekta. Hindi alam kung saan niya nakuha. Ang manual ng masamang sining. Nag-alaga siya ng 5 zombie. Nagpadala ang alyansa ng 3 Xiantian na mga Grandmaster. Wala kahit isa ang nakabalik. 5 zombie. Anong antas sila? Hindi malinaw, hindi malinaw. Ngunit kaya nilang pumatay ng mga Xiantian na Grandmaster. Hindi bababa sa mga zombie na mahigit 100 taong gulang.
Ang mga zombie na iyan. Hindi kayang harapin ng mga ordinaryong mandirigma. Kailangan gumamit ng mga sining ng dao. At ako ay isang panlabas na disipulo ng bundok Longhu. May alam si Ginoong Fang sa mga sining ng dao. Bahagya lang. Sa mga kaalaman ng paaralang Maoshan. Medyo marunong. Handa si Ginoong Fang na makialam. Maari siyang makialam, ngunit may mga kondisyon. Ginoong Fang, mangyaring sabihin. Una, tungkol sa Teacher Howgate, dito na nagtatapos. Pangalawa, may utang na loob kayo sa akin. CJ. Ngunit, kailangan ni Ginoong Fang na patunayan ang kanyang kakayahan. Paano patunayan? Nais kong matutunan ang ilang teknik. Sige po. Chai. Nakakuha na rin ako ng mga kalat mula sa udang. Magaling si Ginoong Fang. Pakiusap, ito'y sa iyo. Ipadala mo sa akin ang address. Bukas ay pupunta ako sa Xiangxi. Hanje, talaga bang pupunta ka? Yun ay mga vampira. Dry. Saktong-sakto. Kakatanggap ko lang ng isang batch ng mga gamit ng mawang set para sa pagdakip ng mga vampira. Ako ay isang profesional. Telepono, si Janvi. Fang ay may mensahe. Telepono. Bukas na ang alis. Pagdating pa lang sa dulo ng baryo, naamoy ko na ang matinding amoy ng bangkay. Bobo. Naamoy mo ba? Bata. Mabilis, umalis na tayo. Madilim na. Lalabas na sila. Lolo. Ano ang lalabas? Mga zombie. Dumadating sila sa gitna ng gabi. Para kunin ang mga batang babae. 5 na ang nakuha nila. Narinig ko sa labas ng pinto. Tunog ng kuko sa pinto. Narito na. Lumapit ako sa pinto. Tumingin ako mula sa butas ng pinto. Isang mukhang maputla. Zombie ang nakatayo sa pintuan. May itim na dugo sa kanyang bibig. Ang mga mata niya ay walang buhay. May 4 pang anino sa likod niya, na dahan-dahang lumalapit. Sugo. Hindi ito kayang pigilan. Hindi kayang patayin si San. Ang karaniwang suntok at sipa ay hindi makagalaw sa bangkay. Kumuha ako ng sirang talisman mula sa Maoshan, na nakuha ko. Utos. Utos. Ayos na yan. Talaan ng mga talisman ng Maoshan. Medyo kawili-wili. Pero, akala mo 5 zombie lang meron ako. Dalawampung zombie. Sapat ba ang iyong mga papel na pangsumpa? Sino nagsabi? Mayroon lang akong mga talisman.
Pinilit mo ako. Ah, Sangaw. Ganyan lang. Napasindak ko si Wang Yongyi. Ang natitirang mga zombie ay naging walang may-ari. Ginamit ko ang bag ng kalikasan para kolektahin silang lahat. Kailangan ng langit na misyon ang mga materyales mula sa zombie. Nakolekta ang 20 zombie. Nadagdag ang 2,000 puntos ng kabutihan. Patawarin mo ako, Ginoo. Huwag mo akong patayin. Makatutulong ako sa iyo. Alam ko ang maraming lihim ng sinaunang martial arts. Tulad mo. Ang ganitong tao ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Isang sipa ko, nahulog si Wang Yongyi. Tinawagan ko si Ihan Hai. Pangulo Ye. Nahuli na ang tao. Halika dito. Ah. Ginoong Fang, ang 20 mga zombie na ito. Ikaw lang ba ang humarap sa kanila? Sabi ko na nga. Profesional ako. Malaking utang na loob, Ginoong Fang. Tandaan ng alyansa. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Dalhin mo na ang tao. Ginoong Fang. May mas mahalagang bagay ang alyansa, na nais naming hingin ang iyong tulong. Tungkol sa Tianji Pavilion. Ano iyon? Pinakamisteryosong organisasyon sa sinaunang mundo ng martial arts. Kahit ang alyansa ay kailangang makinig sa kanila. Gusto kanilang makausap. Mew. Ginoong Zhuge. Dumating na si Ginoong Fang. Kaibigan Fang. Umupo ka. Ano ang Tianjije? Ano ang kailangan mo sa akin? Tianjije. Pinakamisteryosong organisasyon sa mundo ng sinaunang martial arts. Itinatag noong dinastyang Tang. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang bawat pinuno ay pinakamalakas na mandirigma sa kasalukuyan. Ang Tianji Pavilion ay hindi nakikialam sa mga usaping mortal. Gumagawa lamang ng isang bagay. Sugo ng langit. Tuwing ilang daang taon, ang langit ay pumipili ng isang sugo mula sa tao, na responsable sa pagkuha ng mga naligaw, na piraso ng diwa mula sa mundo. Ang naunang sugo ay si Zhang Sanfeng mula sa Wudang. Zhang Sanfeng. Siya rin ay sugo ng langit. Tama. Pagkatapos niyang umakyat sa langit, naiwang bakante ang posisyon ng sugo ng mahigit 300 taon. Hanggang dumating ka. Kaya. Yung mga sirang bagay sa kamay ko. Isa sa mga ito ay sadyang inilabas ng Tianji Pavilion. Gusto naming makita kung talaga bang kaya mong mabawi ang mga fairy tool. At ang resulta. Mas magaling ka pa sa amin. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa inaasahan. Palagi niyo akong binabantayan. Hindi pagbabantay pagmamasid iyon. Ang napili para sa sugo ng langit. Walang karapatan ang Tianji Pavilion na makialam. Makakatulong lang. Ikaw ay napili ng langit. Ipinapakita nito na ikaw ay isang mabuting tao sa siyam na buhay. Ang mga kabutihan ay totoo. Nais lang naming kumpirmahin. Ginoong Fang, walang masamang intensyon ang Tianji Pavilion. Sa mga nakaraang taon, patuloy silang lihim na nagtatanggol sa kaligtasan ng iyong mga magulang. Ang mga magulang ko. Ang iyong ama na si Fang Jinsheng, at ang iyong ina na si Wang Lan, at ang iyong ate na si Fang Hixiang, ay lahat nasa ilalim ng proteksyon ng Tianji Pavilion. Huwag kang mag-alala. Hindi nila alam. Salamat. Fang Xiaoyu, may isang kahilingan ang Tianji Pavilion. Sabi nila, may isang mahalagang sagradong kayamanan ng hukuman ng langit, na iwan sa pinagbawalang sinaunang teritoryo ng martial arts, libingan ng Wang Wu. Kailangan naming kunin mo ito at dalhin pabalik. Sabi ni Zhu Qian.
Gusto nilang ako ang pumunta sa loob ng libingan ng Wangu. Bawiin ang kampanang pigil demonyo. Isipin mo gamit ang mga daliri sa paa. Hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Sa loob ng libingan ng Wangu, bukod sa kampanang pigil demonyo, ano pa ang naroon? Mayroon ding labi ng isang Grandmaster ng Huajing. Noong panahong iyon, siya ay pinigil kasama si Zhang Sanfeng. Ilang nakatatandang miyembro ng lahi ng mga demonyo. Lahat sila ay inilibing doon. Nandoon pa ang kanilang mga natitirang espiritu, na nagbabantay sa kampana na pumipigil sa mga demonyo. Ginoong Fang, ang libingan ng walang hanggan ay isang ipinagbabawal na lugar sa mundo ng mga sinaunang mandirigma. Sa bawat 10 pumapasok, 9 ang hindi na nakakalabas. Kahit ganoon, kailangan pa rin nating pumunta. Ang kampana ng pagpigil sa mga demonyo ay pag-aari ng hukuman ng langit. Hindi dapat mapunta sa kamay ng iba. Ito ang mapa ng libingan ng walang hanggan. Nasa kailaliman ng 10,000 bundok sa Xiangxi ang libingan. Nakatago ang pasukan sa pamamagitan ng isang lihim na pormasyon. Tanging sa gabi ng kabilugan ng buwan. Magkakaroon ng siwang ang pormasyon. Kailan ang susunod na kabilugan ng buwan? 3 araw mamaya. Sapat na. 3 araw mamaya. Aalis na ako. Ginoong Fang. Magpapadala ako ng ilang magagaling na kasama mo. Hindi na kailangan. Mas marami, mas magulo. Sasama ko na lang si Stupid Baby. Dito mismo. Masakit ang ulo ko. Mula sa kailaliman ng libingan, isang matandang boses ang narinig. Sino ang nangahas pumasok sa aking libingan? ₱300 na. Sa wakas may dumating na. Sino ka? Ako si Zhu Tianxing, isang Grandmaster ng Antas Huijing. Noong araw, kasama si Zhang Sanfeng, pinigil namin ang tribu ng mga demonyo. Dito inilibing ang 3 Emperatrice. Nagbabantay sa kampanang panunupil ng mga demonyo. Ako si Fang Han, mula sa nakababatang henerasyon. Sugo ng langit. Dumating ako sa atas ng Fengshan Jige para kunin ang kampanang pampigil sa demonyo. May dala kang aura ng hukuman ng langit. Tama. Ikaw ay isang sugo. Pero ang kampanang pampigil sa demonyo ay hindi basta-basta maibibigay. Kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano iyon? Linisin mo ang aking tahanan. Ang aking disipulo ay nagtaksil sa aming samahan at sumapi sa mga demonyo. Ang pangalan niya ay Chen Daoyuan. Chen Daoyuan. Siya ang nakatataas na elder ng Hukiaose. Siya iyon. May hawak siyang isang mahiwagang kagamitan ng mga demonyo. Kailangan mong sirain ito. Kung hindi, babalik ang lahi ng mga demonyo balang araw. Sinasadya ko sa iyo, ang kampana ng pag-alis ng demonyo. Dalhin mo na. Salamat, Guro. Sige na, tandaan mo ang ipinangako mo. Pero kakalabas ko lang mula sa libingan. Biglang tumawag si Jiang Hao. Kuya Han, hindi maganda. Nagpunta si Chen Daoyuan kasama ang mga tao sa villa mo. Sabi nila hahanapin nila ang kampanang Zen mo. Hindi. Pinalibutan ni Chen Daoyuan at ng kanyang mga tauhan ang villa ko. May hawak siyang itim na watawat. Naglalabas ito ng malakas na demonyong aura. Fang Han, ibigay mo ang kampana ng pagsupil sa demonyo. Alam kong kakalabas mo lang mula sa libingang Wangu. Inutusan ako ng guro mo na linisin ang kanyang tahanan. Pumunta ka sa matandang iyon. Nagkita kayo at sinabi niyang ipinagtaksil mo ang guro mo. Sumama ka sa mga demonyo. Yung matigas ang ulo ay nananatili sa mga luma at sirang alituntunin. Dapat nang magbago ang mundong ito. Ano bang masama sa mga demonyo? Mayroon silang kapangyarihan at walang hanggan. Hindi ka na tao. Huwag nang magpaligoy-ligoy, ibigay mo o hindi. Hindi ibibigay. Kung may kakayahan ka, kunin mo ito mismo. Ang kampanang pangpigil ng demonyo ay epektibo laban sa mga purong demonyo. Sa tulad kong kalahating demonyo, kalahati lang ang epekto. Han, ano nang kaya mong gamitin para makipagsabayan sa akin? Ipakikita ko sa'yo, ang kapangyarihan ng mga demonyong manika. Sulong. Daiwa, umatras ka.
Fang Xiaoyu, huli na ako. Hindi pa huli. Nais ng Zhuqian Chanji Pavilion na makialam. Shen Daoyuan, nagkanulo ka sa iyong guro. Sumama ka sa mga demonyo, may karapatan ang Chanji Pavilion na linisin ang kanilang hanay. Kaya mo bang gawin iyon? Sumabog. Tumakas siya sa mga bundok ng Xiangxi. Nandoon ang mga labi ng tribo ng mga demonyo. Balak niyang gisingin ang mga demonyo. Tumakas si Chen Daoyuan papasok sa Wan. Balak niyang gisingin ang mga demonyo. Dinala ko si Duiwa. Kasama ang mga tao ng Tianjije, sinundan namin siya papasok. Natawid namin ang bundok na ito. Iyon ang guho ng altar ng mga demonyo. 300 taon na ang nakalipas, ang Tianji Pavilion at ang Ancient Martial Alliance ay nagtatag ng isang selyo. Sa isang halimaw na pinuno ng mga demonyo, gustong buksan ni Chen Daoyuan ang selyo. Kailangan niyang ialay ang sariling laman at dugo. Upang gisingin ang halimaw na iyon, sa aking dugo, gisingin mo ang iyong kaluluwa. Pigilan mo siya. Anong klaseng nilalang ito? Bumalik ka. Ito ay isang pangunahin na anino ng lahi ng itim na apoy. Hindi makapunta ang tunay na katawan. Ngunit sapat na ang isang anino para sa atin. Anino. Kaya't durugin ito. Kamay ng langit. Hindi ito kayang durugin ng tatlong. Walang silbi ang normal na pag-atake. Kailangan ng kapangyarihan ng matinding yang. Hindi. Hindi. Guro. Nagkamali ako. Ginoong Fang, iniligtas ninyo ang buong sangkatauhan. Ginawa ko lang ng kusa. Kailangan ka ng tanggapan ng langit, Ginoong Fang, ng isang buhay. Tara na, umuwi na tayo. Agad na tawagin. Nais ng emperador ng Jade na makipagkita sa iyo. Makikipagkita ang emperador ng Jade sa akin. Nais ng emperador ng Jade na makipagkita sa akin. Akala ko ay para sa parangal. Hindi ko inasahan, binigyan niya ako ng mas mahirap na gawain. Maging opisyal. Ako po si Fang Han, nagpapakumbabang dumudulog sa Jade Emperor. Fang Han, paulit-ulit kang nagtagumpay. Ako ay labis na natutuwa. Napagpasyahan ko. Itatalaga ka bilang hepe ng kagawaran ng internet construction ng langit. Anong internet ito? Yun ang sinabi mo noong nakaraan. Na ang langit at ang daigdig ng mga Diyosa ay kailangang maglatag ng network. Ikaw lang ang nakakaalam tungkol dito. Ako ay isang tagalinis ng basura. Ano bang alam ko tungkol sa internet? Nagpakumbaba ka, Director Fang. Hindi ka ba nag-develop ng software sa mundo ng tao? Sinuri na ito ng kanyang kamahalan. Makikita ito lahat. Ayos, ganito na. Ang hukbo ng mahika ni Luban ay nasa iyong pamamahala. Ang 50,000 ginto at mga mandirigma ay sa iyo rin. Sa loob ng 3 buwan, gusto kong makita ang langit na bukas. Tanggap ko ang utos ng hari. Ah! Huwag kang magmukhang malungkot, Director Fang. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagbigay ang Jade Emperor ng 1,000,000 merito bilang pondo. Ilang milyong merito? Gawin mo ng maayos. Hayaan mong isang mga ngalakal ng basura ang humawak ng internet. Binuksan ko ang bag ng Qiankun. Nakita kong puno ito ng isang bundok. Mga piyesa ng kompyuter na galing sa mundong mortal. Kumpleto na. Director Fang. Anong klaseng mga pangmahikang gamit ang mga ito? Bakit wala itong kahit kaunting espiritual na enerhiya? Hindi ito pangmahika. Ito ay mga piyesa ng kompyuter. Mga bagay mula sa mundo ng mga tao. Ano bang silbi ng mga bagay sa mundo? Tingnan mo ito. Makakapagpadala ng mensahe. Makakapagtelepono. Makakapanood ng video. 10 bilyong tao sa mundo ang gumagamit nito. Napakaliit na bagay. May ganitong kapangyarihan. Hindi ito kapangyarihan. Ito ay teknolohiya. Ngunit sa langit, hindi pwedeng gumamit ng kuryente mula sa mundo ng mga mortal. Kailangang baguhin. Kayo sa kampo ng Shenggong, ang responsable sa paggawa ng estasyon ng kapangyarihang immortal na ito. Gamitin ang mga batong siyan bilang kapalit ng kuryente. Gamitin ang mga rune bilang kapalit ng mga chip. Ang bawat base station ay sumasaklaw ng 100 milya. Ang mga base station ay konektado gamit ang signal ng Xianli. Ang galing. Mas maganda ito kaysa sa pagpapadala ng nota. Sa loob ng 3 araw, gagawa muna tayo ng isang test base station. Susubukan ko ito. Walang problema.
Ginoong Direktor, narinig ko na balak mong magtayo ng network sa langit. Ano ang maipapayo mo, Ginoong Ama? Maaari kong magpadala ng mensahe gamit ang mahika. Bakit kailangan pa ng bagay na ito? Isang labis na hakbang. Ito ay tinatawag na video call. Nagsasalita ka rito. Makikita ng tao sa libu-libong milya ang iyong mukha. Naririnig ko ang boses ninyo. Paano ito binebenta? Hindi binebenta. Pagkatapos mag-online ang langit, lahat magkakaroon. Direktor Fang, sa wakas nagkaroon ka rin ng oras. Nawala ko ang talaan ng mga kasal. Gustong tanggalin ako ng Emperador Jade. Hindi pa tapos ang paglalatag ng internet. Dumating si Yulao. Sabi niya, nawala ang kanyang talaan ng kapalaran. Pinipilit siya ng Jade Emperor na ayusin ang problema ng pag-ibig ng tao at engkanto. Hindi mo alam, Director Fang. Walang talaan ng kapalaran. Wala akong ideya kung sino ang may kapalaran sa isa't isa. Ngayon, ang pag-ibig ng tao at engkanto ay laganap sa mundo ng mga Diyos. Sabi ng Jade Emperor, nagkulang ako sa aking tungkulin. Gusto akong tanggalin sa trabaho. Nawala ang aklat ng kapalaran. Kailan nangyari iyon? Nawala na iyon ilang daang taon na ang nakalipas. Itinatago ko lang ito. Gumagamit ako ng pulang sinulid para ipagsama. Pero paubos na rin ang pulang sinulid. Nagmamahalan ang tao at nilalang. Bakit mo pa sila pakikialaman? Hindi ba totoong pag-ibig ay walang pinipiling lahi? Pumipili naman, paano mo nasabing hindi? Ang anak ng relasyon ng tao at aswang ay hindi tao, hindi rin aswang. Nagulo na ang mundo ng mga espiritu. Bakit hindi mo sinabi agad? Gagawa na lang ako ng website para sa mga kasal at relasyon para sa iyo. Website para sa kasal at relasyon. Ano iyon? Tingnan mo ito. Isang API mula sa mundo ng mga tao. Tawagin siyang ganito o ganyan. Mga single. Magrehistro ng account at punan ang mga detalye. Automatikong ipinapamatch ng sistema. Mas madaling gamitin ito kaysa sa aklat ng kapalaran sa pag-ibig. Kailangan mo lang i-review sa backend ang mga resulta ng pagtutugma. At sa huli, itali lang gamit ang pulang sinulid. Nakakatipid ng oras at lakas. Direktor Fang, talagang iniligtas mo ako. Magkano ang iyong singil para sa kabutihang ito? 20,000. Sang-ayon ako. Ipinaliwanag ko kay Yulao kung ano ang isang marriage at dating website. Nang marinig niya, lumiwanag ang mga mata niya. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa libro ng tadhana. Ito ang client aplikasyon ng gumagamit. Sa Daxianji, pwede ang lahat. Magparehistro sa pamamagitan ng pag-scan ng token. Pag-scan ng token para magparehistro. Ilagay ang pangalan at edad. Lahi, hilig, kasarian at paraan ng kultibasyon. Nahati pa rin ang mga lahi. Tao, demonyo at kalahating demonyo. Kailangang hiwalayin ang mga inapo ng mga immortal. Hindi pwedeng magpares ang tao at demonyo. Kung hindi, magkakagulo ulit. May punto. Paano naman ang mga patakaran sa pagpapares? Automatikong pinagpapareha ng sistema batay sa impormasyon ng gumagamit. Halimbawa, kung ang isang tao ay naglagay na mahilig siyang kumain ng gulay. Kung nakatag sa sistema bilang kumakain ng gulay. Hindi siya itutugma ng sistema. Sa mga halimaw na mahilig kumain ng karne. Kaya ang mga matagumpay na naitugma ay mga taong may tadhana. Para sa iyo, kailangan mo lang suriin sa backend ang mga resulta ng pagtutugma. Kapag natiyak na walang mali, itali lang gamit ang pulang sinulid. Direktor Fang, ito ay parang isang mahiwagang kagamitan. Mas kapaki-pakinabang ito ng 100 beses kaysa sa aklat ng kapalaran. Pero, paano gagawin ang website na ito? Ang aming Divine Skill Camp ay marunong lang gumawa ng mga magic artifact. Hindi kami marunong gumawa nito. Hindi ninyo kailangang gumawa. May kilala akong ilang programmer sa Mortal World. Papalitan ko na lang sila para magsulat ng code. Isang bagay lang ang kailangan ninyong gawin. Iugnay ang token ng langit at ang istasyon. Maingat ang pag-iisip ni Director Fang. Kung magtagumpay ito, siyempre, may malaking gantimpala ang Jade Emperor. Yung mga nagawa. Haha haha. Hindi mawawala ang sa iyo haha. Unang araw ng online na pag-ibig. Umabot na sa 10,000 ang bilang ng mga nakarehistro. Nabaliw ang mga single sa mundo ng mga Diyos. Bilang na nakarehistro, bilang na nakarehistro, bilang na nakarehistro, bilang na nakarehistro. Isang araw pa lang at mahigit 10,000 na. Saan pa tayo pupunta dito? May bilyong tao ang mundo ng mga Diyos. May darating pang marami, abala ka. Ginoong Direktor, talagang kayo ang aking mga magulang sa buhay na ito. Huwag, hindi ko kaya. Huwag, hindi ko kaya. Mabilis, suriin mo ang mga resulta ng pagtutugma. May ilang libong pares na nakatambak sa likod. Direktor Fang, tingnan mo ito. Anong nangyari? Itong prinsipe ng dragon na si Eli. Ang hilig niya ay kumain ng seafood. Lahat ng ibinigay ng sistema sa kanya ay mga sundalong hipon at alimango. Hindi ba't makatwiran iyon? Makatwiran kung ano? Siya ay isang dragon. Ang mga sundalong hipon at alimango ay kanyang mga nasasakupan. Hindi ba ito incest? Sino ang responsable sa marriage site? Lumabas ka dito, ako ang prinsipe. Ano ba ang problema ko? Tingnan mo kung ano ang pinapareha mo sa akin. Anong klaseng mga bagay ito? Mga sundalong hipon at alimango. May isang pagong pa. Ako, bilang isang maringal na dragon. Prinsipe Lai.
Ang hilig mo ay ang pagkain ng mga pagkaing dagat. Automatikong nagpares ang sistema ng mga pagkaing dagat para sa inyo. Sinulat ko lang iyon pambiro. Palitan mo na ang profile. Itakda ang hilig sa mga bagay tulad ng pagsasanay, paglalakbay sa buong dagat at iba pa. Hindi ko alam kung paano ito palitan. Sige, bukas na lang titingnan ang resulta ng pagkakatugma. Direktor Fang, pasensya na kahapon, ako'y naging pabaya. Ang mga pagkaing dagat na ito. Itong bilang paghingi ng tawad. Palasyo ng dragon sa silangang dagat, tahanan ng dragon sa silangang dagat napakarami. Napakarami. Walang anuman sapat ang suplay ng palasyo ng dragon. Prinsipe Lai. Nasiyahan ba kayo sa resulta ng pagtutugma? Nasiyahan. Ang babaeng dragon na iyon. Ito ang uri na kinagigiliwan ko bilang prinsipe. Esan, ayos naman. Bukas, ako na ang mag-aayos ng inyong kasal. Direktor Fang, ako, ang prinsipe, may isang hindi maginhawang kahilingan. Sabihin mo. Narinig kong napakahusay mo, Direktor Fang. Gusto kong matuto ng ilang galaw mula sa iyo. Seryoso ka ba? Siyempre, bilang prinsipe, ako ay may dugong lahi ng dragon. Mayroon akong likas na makapangyarihang lakas. Kung kaya ni Direktor Fang saluhin ang 3 atake ko, tatanggapin kitang kuya. Pambato, pambato, ang may-ari ng basurang ito. Si Erlang Zhenjun yang Jian. Isang palaso ay kayang tumago sa kaliskis ng dragon. Gusto mo bang subukan? Hindi na kailangan. Direktor Fang, sumusuko na ako. Ha. Bakit ang mga kalokohan sa langit ay sobrang kakaiba? May mas kakaiba pang makikita. Hindi pwede. Direktor Fang, paalam. Pagkalipas ng 3 buwan, ganap nang naabot ng Tianting ang internet. Hawak ng mga Diyos ang kanilang mga telepono, nag-scroll sa moments. Pati si Emperador Yu ay naadik na. Kagalang-galang. Dapat nang magsimula ang umagang pagpupulong. Sandali lang, nanonood ako ng video ni Lao Jun tungkol sa paggawa ng elixir. Mahal na hari. Taibay, yung ipinadala mong repost kahapon para sa kaligtasan. Ano ibig sabihin nun? Isa itong kaugalian sa mundo ng mga mortal. Sinasabing kapag nirepost mo, ligtas ka. Nirepost ko nga ng 10. Bakit hindi ko nakita si Ping An? Ito. Ayos na, huwag magpadala ng ganito sa susunod. Sayang ang oras ko. Mahal na hari, may nais akong ipabatid. Sabi. Ulat mula sa frontline. Ang mga itim na apoy na demonyo ay madalas na kumikilos nitong mga nakaraang araw. Ipasa ang utos. Palakasin ang pagbabantay. At ipatawag si Fang Han sa harap ko. Natapos na ang konstruksyon ng internet. Ang aking puntos ng kabutihan ay biglang tumaas. 100,000 ang aking puntos ng kabutihan ay biglang tumaas. Kalahati na lang ang kulang para maging immortal. Misyon sa totoong mundo, kolektahin ang mga natitirang artipakto ng lahi ng demonyo. 72,00,00 misyon sa totoong mundo, kolektahin ang mga natitirang artipakto ng lahi ng demonyo. 72,00,00 gantimpala, 200,000 puntos ng kabutihan. Isla na naman. Yung huli, si Abisimi, hindi pa umabot sa 3 antas. Lahat. Ginoong Zhuge. Kumusta ang sitwasyon dyan sa kapuluan? Ang pamilyang Amper ay natagpuan sa ilalim ng bundok Fuji. Ang sinaunang selyo, na nagtatago ng isang tunay na itim na apoy na demonyo. Sila ay nagsasagawa ng ritual ng pagpapalaya, upang pakawalan ang demonyo. Sila ay nababaliw. Ang pagpapalaya sa demonyo ay magdudulot ng pagkawasak sa bansa. Wala silang pakialam. Ang pamilya Anpei ay matagal ang pinag-aaralan ang kapangyarihan ng mga demonyo. Gustong gamitin ang dugong lahi ng mga demonyo para palakasin ang kanilang sarili. Si Anpei Simi ay unang hakbang lamang. Ngayong gabi pupunta ako sa Bansang Pulo. Ginoong Fang, mag-ingat ka. Ang pinuno ng angkan ng Anpei, si Anpei Nobunaga, ay 10 beses na mas malakas kaysa kay Anpei Simi. 10 beses na mas malakas. Kaya dapat ang mga kalat niya ay nagkakahalaga rin ng 10 beses na kabutihang gawa. Gusto mo ring pumunta? Ang mga natitirang demonyo ay tumakas sa 10. Sumakay ako ng eroplano kasama ang batang medyo walang muwang. Sa first class ay nakatagpo ako ng isang nakakainis na lalaki. Lumayo ka, ang upuang ito ay akin. Ang tiket ko ay nasa tabi ng bintana. Alam mo ba kung sino ako? Pamilya Ampi. Kenji Amp. Kung may isip, umalis na kayo. Pamilya Ampi. Natakot ka na ba? Hindi ko pa narinig. 3 aso. Bumitaw ka. Nangahas kang saktan ang tao ng pamilya Ampere. Hintayin mo na lang pagdating mo sa isla. Papatayin kita ng walang bakas. Sige, hintayin mo na lang. Pamilya Ampere. Ang nangungunang pamilya ng Onyoji sa isla. Pagkababa ko ng eroplano, napalibutan na ako nila. Ginoong Fang. Inaanyayahan kayo ng pamilyang Ampe. Malaking palabas ang ginawa nila para tumawag. Si Yamaguchi Masaru, kapitan ng mga gwardya ng pamilyang Ampe. Ginoo, sumama po kayo sa amin. Hindi ako pupunta. Kung ganoon, huwag ninyo kaming sisihin kung kami magiging bastos.
Mas malakas ang target kaysa inaasahan. Humihiling kami ng suporta mula sa Onyoji. Pamilya Ampi Kingming. Ako si Ampi Kingming. Ginoong Fang, matagal na kitang kilala. May demonyong aura ka. Magaling ang iyong paningin, Ginoong Fang. May dugong demonyo ang dumadaloy sa aking katawan. Sinasabi sa akin ng demonyong aura niya. Hindi siya tao. Mayroong kaunting kahulugan ang Zen Mobile. Ngunit akala mo, ang aking Shikigami ay may ganitong kakayahan lamang. Ang demonyong enerhiya na ito. Hindi ka isang ordinaryong Onyoji. Sinabi ko na mailahi ng demonyo sa aking dugo. Ang aking mga ninuno ay nakipag-ugnayan sa lahi ng Black Flame Demon. Hindi nakakagulat na may amoy kang masama. Saan mo nakuha ang mga sirang gamit na ito? Kinolekta ko ito sa tambakan ng basura ng langit. Ang bilis mong tumakbo. Habulin. Ginoong Zhuge. Tumakas si Ampe Kingming. May dugo siya ng mga demonyo sa loob ng katawan niya. Totoo nga, mula pa 100 taon ang nakalipas. Nagsimulang makipagsabuatan sa mga demonyo. Ginoong Fang, mag-ingat ka. Si Anpei Kingming ay hindi pa ang pinakamapanganib. Ang pinakamapanganib ay ang kanyang ama, si Anpei Xinzhang. Si Anpei Xinzhang. Ang pinuno ng pamilyang Anpei. Kalahati ng kanyang katawan ay demonyo. Sa mga Shikigami ni Ama Bisimi, nakatago ang mga piraso ng lahi ng demonyo. Naiintindihan ko na. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga demonyo. Nandito ito. Ama, nasa kamay ng Chino ang kampana ng pagpigil sa mga demonyo. Ano ang gagawin natin? Kampana na pumipigil sa mga demonyo. Iyon ay isang makapangyarihang kagamitan ng langit. Hindi na nakakagulat na nakabalik ang buhay. Pero ayos lang. Basta mabubuksan ang selyo ng bundok Fuji. Isang nangungunang demonyo lang ang sapat para hindi na nila kayanin. Selyo ng bundok Fuji. Gusto nilang pakawalan ang mga demonyo. May tao. Makakatakas ba? Hinahabol tayo ng mga Shikigami. Harangan. Si Abe no Simi ay kalahating demonyo at kalahating tao. Ang kampanang panunupil sa demonyo ay nakakapanupil lamang sa mga purong demonyo. Kalahati lang ang bisa nito sa kanya. Puso ng kaluluwa. Ang pinakapuso ng lahi ng mga demonyo. Hanggat hindi nawasak ang kanilang pusong kaluluwa. Muling mabubuhay ng walang katapusan ang mga demonyo. Gustong ilagay ng pamilyang Anpei ang pusong kaluluwa sa loob ng selyo ng bundok Fuji. Para gisingin ang paunang mandirigma ng mga demonyo. Ginoong Fang, tama ang hinala ninyo. Ang pamilyang Anpei, nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok Fuji. Inihanda ang sentrong kaluluwa para buksan ang selyo. 3 araw ay sapat na. Si Ginoong Fang ay mahirap patunggali kay Anpei Xinchang. May kalahating dugong lahi ng mga demonyo sa kanyang katawan. Mas malakas kaysa kay Anpei Kingming. Kalahati lang ang bisa ng kampana ng pagsupil sa demonyo laban sa kanya. Kalahati na, kalahati na. Kahit kalahati, sobra na sa kanya. Itabi mo para kainin ko.
Salamat. Usok na nakabighani. Ginoong Fang, maganda ang liwanag ng buwan ngayong gabi. Bakit hindi lumabas at mag-usap tayo? Ano nang pag-uusapan? Pag-usapan kung paano ka. Fang Han, papasukin kita. Sa tunay na kapangyarihan ng dugo ng mga demonyo. Ganap na nagbago sa demonyo. Wala nang epekto sa akin ang kampana ng paghadlang sa demonyo. Ang kidlat ay talagang epektibo laban sa mga demonyo. Hindi possible. Paano ka nagkaroon ng ganito kalakas na kidlat? Ang may-ari ng sirang bagay na ito ay si Ginoong Kidlat. Espesyal siyang pumapatay ng mga nilalang na hindi tao at hindi demonyo. Akala mo tapos na kapag napatay mo ako. Ang tatay ko ay si Emperor Nobunaga. Maghihiganti siya para sa akin. At ang kaluluwa na hawak niya. Sa ilalim ng bundok Fuji, nakatakda ang isang tunay na itim na apoy na demonyo. Ang pamilya Ampere ay nagsasagawa ng seremonya ng pagbubukas. Dito nga. Gamit ang 12 kaluluwa bilang gabay. Sa gabi ng pagtakip ng buwan bilang kasunduan. Sa pagtakip ng buwan, ang madilim na selyo ay mabubuksan. Siya ay tumatawag ng tunay na anyo. Dumating ka. Saktong-sakto, ang iyong dugo ay kumukumpleto ng huling handog. Talagang nakakabahala ang Zen mo, Bell. Ngunit akala mo ba wala akong paghahanda? Ang lakas ng demonyong enerhiya. Ito ay panimula lamang. Lumabas ka, Shikigami. Halika na. Sapat na matibay. Hahaha. Walang silbi, ang aking Shikigami ay hindi tatlo, hindi mamamatay. Hindi tatlo, hindi mamamatay. Kaya talunin sila hanggang hindi na sila makagalaw. Tanga. Impossible. Tapos na ang gamot. Kaya't pumunta na tayo sa tatlo. Anong nangyayari? Ito ay impossible. Paano mo nagkaroon ng kapangyarihan ng Dragon Vein? Ipinanganak ako sa Huaxia. Lumaki ako sa Huaxia. Ang lupain na ito ang aking lakas. Putol.
Ano itong kapangyarihan mo? Ang lakas ng Dragon Vein ng Huaxia. Tiyak na kayong mga banyagang demonyo. Aba, ang aking espada. Hindi mo maaring gawin yan. Nagsimula na ang selyo. Akala mo nanalo ka na. Hindi ka pa kakawalan ng mga demonyo. Hayaan na silang pumasok. Ginoong Fang, ako ang punong kalihim ng gabinete. Maraming salamat po sa pagligtas sa aming kapuluan. Walang anuman. Nandito ako para mangolekta ng mga kalat. Mangongolekta ng mga kalat. Lahat ng iyon ay akin. Siyempre. Ano ang kailangan ninyo? Makikipagtulungan kami ng buong buo. Isa lang ang hinihingi ko. Sabihin ninyo, mula ngayon kapag ang Huaxia ay gagawa ng negosyo sa bansang kapuluan, huwag kayong gumawa ng mga lihim na galaw. Kung hindi, sa susunod, hindi na basura ang kukunin ko. Siyempre. Ano ba talaga ang background ng taong ito, Ginoo? Huwag magtanong. Hindi natin kayang labanan. Kayo po ba ang sikat na manggagamot? Nakita ko kayo sa balita. Ako ay nangangalakal. Pwede bang magpa-picture? CJ. Sabi niya siya ay nangungulekta ng mga basurang pwedeng ibenta. Ang mapagkumbaba naman. Tawag niyan ay pagiging low-key. Totoo nga, nangungulekta talaga ako ng basura. Muling nakatanggap ako ng bagong balita. Sa mundo ng mga lupaing immortal may sumulpot na hari ng mga halimaw at naghasik ng kaguluhan. Ikaw na ang ayusin muna yan. Diyos ng mga demonyo. Mundo ng mga diablo. Sektang Espada ng Langit by Watchen. Espada ng Langit. Langit. Ikaw ang bagong direktor na ipinadala ng langit. Mukhang hindi ka naman kahanga-hanga. Ikaw ay baitian sibat ng langit na walang alikabo. Unang espada ng daigdig ng mga immortal. Unang espada. Tulungan mo akong hanapin ang hari ng halimaw. Enye. Bakit hindi ka naman ang boss ko? Ang puting gansa ay naging espiritu. Nagsanay ng 800 taon. Mahusay sa sining ng espada, mayabang ang ugali. Ikaw, paano mo nalaman? Ang kalokohan ng langit. Tanging nakikita ang tunay na anyo ng mga halimaw. Hindi pa. Suko na ako. Ang hari ng mga halimaw ay nasa bundok Kinkyu. Dadalin kita. Nandito mismo. Ang halimaw na hari ay si Sujuer. Nagpraktis ng 1,200 taon. Siyam na buntot. Kapag tumunog ang kanyang kampanilya ng pagkalito, lahat sa loob ng 10 milyang paligid ay makokontrol niya. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Sino ang lumabas? Invisibility spell. Ang galing ng heart-confusing bell. Interesante ang mga mortal. Paano ka nakapasok? Pumasok ako. Bata, ibaba mo ang armas. Samahan mo ako ng isang inumin. Mabait, ibigay mo sa akin ang kampana ng pigil sa demonyo. Ano nang ginagawa mo, hangal na bata? Salamin ng pagkakita sa halimaw. Ikaw ay tagalangit. Habulin.
Bili kayo, bili kayo. Walang nag-aalaga sa lugar na ito. Lugar na walang may-ari. Ang boss sa likod ay hindi pinapansin kahit ang langit. 300 metro sa unahan. Sa kanang pwesto. Nakita na. Magbigay daan para sa mga tagalangit. Haha, langit. Nandito. Ako ang tunay na boss. Kung dragon ka, dapat kang pumulupot. Kung tigre ka, dapat kang humiga. Paano kung hindi ako pumulupot? Sugod. Tigil. Diyos ng pagluluto, bakit ka nandito? Ang black market na to ay nasa ilalim ng proteksyon ko. Itong matabang ito ay aking disipulo. Guro, kilala niyo siya. Siyempre, si Director Fang ay aking tagapagtanggol. Ang kanyang mukha ay katumbas ng aking mukha. Si Director Fang ay hindi ko nakilala ng maayos. Dumating si Fang Han para kumain. Ayos lang ito. It's set, kaya pala ang mahal. Ilang gantimpala ng kabutihan kaya ang makukuha nito. Huwag pag-usapan ang kabutihan. Nasasaktan ang damdamin. Bumalik ka agad sa bulwagang Ling Xiao. Agad na tinawag ng Emperador Jade. Ang itim apoy na angka ng mga demonyo ni Fang Han ay nagsagawa ng malawakang pag-atake sa timog pintuan ng langit. Agarang delikado ang linya ng unahan. Iniutos ko sa iyo na pamunuan ang mga sundalo at general ng langit upang magtungo at sumuporta. Lalaban ako. Mas kapaki-pakinabang ang kalat na hawak mo kaysa sa mga sundalong langit. Ang itim apoy na lahing demonyo ay malakihang sumalakay sa timog na pintuan ng langit. Isa akong tumitipo ng kalat, hindi ako marunong makipaglaban. Direktor Fang, ako, ang mababang opisyal, ay susunod sa inyong utos. Haring Li, hindi pa ako nakikipagdigma. Mas mabuti kayo na ang mag-utos. Ako ang bahala sa pagbibigay ng mga sandata. Lahat ng ito ay makalangit na kagamitan mula sa hukuman ng langit. Basura. Ngunit sapat na para labanan ang mga demonyo. Haring Li, kayo ang mag-utos. Ako ang bahala sa suporta mula sa malayo. Mga mamamana, maghanda. Magpaputok. Sobrang pagod na. Kahit nagkukolekta ng kalat, hindi ako kasing pagod ngayon. Ayon sa ulat ng espiya, ang tagapangunang general ng mga demonyo, General Itim na Apoy. 3 araw mula ngayon ay siya mismo ang sasalakay sa lungsod. 3 araw, sasalakayin ni General Itim na Apoy ang lungsod. Ilalabas ko lahat ng aking mga kalat. Maghahanda para sa isang labang hanggang kamatayan. Wala na bang tao sa langit? Magpadala ng isang taga-kolekta ng basura para ihatid ang 3. Subukan natin. Ganito lang ang lakas mo. Ang itim na apoy na demonyong lahi ay nagsanay ng 3,000 taon. Ang kahinaan nila ay ang puso. Puso. Paano mo nalaman? Nakita ko sa salamin na sumisilip ng mga demonyo. Magagamit pa rin yang sirang gamit, di ba? Patayin. Umalis na ang mga demonyo. Pinapurihan at ginantimpalaan ng emperador ng Jade. Tinanong ako kung handa akong umakyat sa langit ngayon.
Nag-atubili ako. Yanli, nahuli ako. Fang Han. Sabi ng doktor na may heart failure ang tatay ko. Kailangan siyang sumailalim sa operasyon. Pero mataas ang panganib. Susubukan ko. Fang Han, ang tatay ko ay. Ayos na siya. Fang Han, sino ka ba talaga? Bakit marunong kang magpaggamot? Bakit meron kang mga ganoong mahiwagang bagay? Ako ang empleyado sa istasyon ng pag-aayos ng basura ng langit. Sa madaling sabi, nangongolekta ako ng mga basura sa langit. Ako ang ikasyam na pagkabuhay muli ng isang mabuting tao. Kapag sapat na ang mga kabutihan, pwede nang maging immortal. Ngayon sobra na ang aking mga kabutihan. Pero hindi ko pa napagpasyahan kung kailan ako aakyat. Hindi nakapagtataka na ang galing-galing mo. Gusto mo pa bang makasama ako? Wala akong pakialam kung ikaw ay nangangalakal o Diyos. Ikaw pa rin si Fang Han.